Ang Shroud of Turin ay isa sa pinakatanyag na imahe ng Kristyanismo. Ang telang ito ay naging focus ng maraming debate, misteryo at kontrobersya. Kahit na ang relic ay carbon dated noong ika-14 na siglo, marami pa ring tao ang naniniwala na ito ang kasuotang panlibing ni Jesus pagkatapos ng kanyang pagkapako sa krus. Ngunit ang iba naman ay sinasabing ito ay isang detalyadong panlilinlang lamang. Atin ngayong alamin ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na Shroud of Turin. Ang Shroud of Turin ay isang sinaunang telang lino na nagtataglay ng imahe ng isang tao na tila pinahirapan at pinako sa krus. Ang 14 na talampakan ng haba, 3.5 talampakan ng lapad na tela, ay pinaniniwala ang damit na ipinambalot sa katawan ni Jesus pagkatapos ng kanyang pagkapako sa krus. Ang mga nag-aaral sa Shroud ay naniniwala na ang imahe ay hindi ipininta sa tela. Ito ay resulta ng isang chemical reaction sa pagitan ng tela at katawan ng isang taong nakabalot dito. Ang Shroud ay sinuri at sinaliksik ng mga sayentipiko, historiador at eskolar ng relihiyon sa loob ng napakahabang panahon. Kung ito nga ang tela sa libingan ni Jesus, ito na maaari ang isa sa pinakamahalagang relika mula sa Kristyanismo. Ang kasaysayan ng Shroud ay pinaniniwalaang nagmula pa noong Middle Ages dahil may mga record na ito ay nakadisplay sa Lille, France noong taong 1350 hanggang 1357. Ito ay pinaniniwalaang dinala sa Europa ng mga Crusader na nakakuha nito sa kanilang paglalakbay sa banal na lupain. Noong 1453, ibinenta na isang babaeng nagngangalang Margaret de Charny ang Shroud sa Duke of Savoy kapalit ng 2 kastilyo. At pagkatapos itong mabili, ay nilagay naman ang Shroud sa isang chapel sa Chambéry na capital noon ng Savoy upang itago. Nang magkaroon ng sunog sa chapel noong 1532 at natuluan ng lusaw na pilak ang Shroud, iniutos ng Duke ng Savoy na ilipat sa Cathedral of St. John the Baptist of Turin ang Shroud noong 1578. Ito ay nananatili doon hanggang ngayon, na maaari ding naging dahilan kung bakit ito ay tinawag na Shroud of Turin. Ayon sa ibang mga sayentipiko, ang isang chemical reaction ay hindi maaaring mangyari sa Middle Ages dahil ang mga imahe ay hindi maaaring lumitaw sa tela hanggang sa ang taong inilibing dito ay nabulok at umabot na sa punto kung saan ang katawan ay naglalabas ng mga kemikal. Nangangahulugan yon na kung ang Shroud ay totoo, ito ay nilikha ng Diyos bilang bahagi ng isang himala sa paligid ng kamatayan ni Jesus. At kung ang Shroud ay hindi totoo, isang panlilinlang lamang ang ginawa sa mga tao simula pa noong ika-14 na siglo. Pero ang isang napakalaking katanungan, totoo nga bang imahe ni Jesus ang nasa Shroud of Turin? Noong 1389, idineklara ni Pope Clement VII na ang Shroud ay hindi totoong saplot na ginamit sa katawan ni Jesus. Dahil ayon kay Bishop Pierre d'Arcis, isang bishop sa France, may isang pintor na umamin na ang Shroud ay pineki lamang. Upang matukoy kung totoo nga o hindi ang Shroud, sinuri ito ng mga sayentipiko at nagsasaliksik ng tela.
Ang unang scientificong pagsisiyasat sa shroud ay sinagawa sa pagitan ng taong 1969 hanggang 1973. Sinundan naman ulit ito noong 1976 na isang grupo ng mga scientifico na tinawag ang proyekto na Shroud of Turin Research Project o STORP. Kabilang si STORP ang physicist na si Dr. John P. Jackson na nagbigay ng pangalan na STORP at si Dr. Raymond N. Roger na namuno sa proyekto. Gumamit sila ng image analysis upang pag-aralan ng shroud. Ang kanilang naging konklusyon ay ang shroud ay tunay at hindi pineke. Ang isa pang paraan ng pagsuri sa tela ay ang paggamit ng X-ray fluorescence spectrometer o XRF noong 1980. Ginamit ang device na ito upang matukoy ang chemical composition ng shroud. Bilang karagdagan sa XRF, sinuri ng mga scientifico ang paghabi ng tela, ang mga sukat ng tela, at ang pole na matatagpuan sa Shroud of Turin. Napagpasyahan ng mga scientifico na nagsuri sa shroud na ang artifact ay malamang na hindi peke. Ang dahilan ay ang resulta ng pagsuri ay pareho sa ideya na ang shroud ay tunay. Noong 1988, ginamit naman ang radiocarbon dating sa tatlong magkakahiwalay ng pasilidad. Ang Swiss Federal Institute of Technology, Universidad ng Oxford, at Universidad ng Arizona. Lumalabas sa tatlong ginawang pagsusuri na may 95% confidence na ang shroud ay nagmula sa taong 1260 hanggang 1390 AD. Napakalayo sa taong 33 AD kung saan sinasabing ang panahon kung kailan pinako sa krus si Jesus. Ang resultang ito ay tinanggap ng karamihan at natapos ang debate sa pagiging tunay nito. Gayunpaman, kunestyon ng bagong pananaliksik ang naging pagsusuri noong 1988. Isang pag-aaral noong 2017 ang nagsasabing ang sample na ginamit para sa carbon dating ay maaaring nagmula sa isang bahagi ng shroud na nasira o naayos noong medieval times. Ito ang kanilang paniwanag kung bakit ang pagsusuring ginawa noon ay nagresulta na ang shroud ay nagmula sa medieval times. Ang pinakabagong pagsusuri sa shroud ay sinagawa ngayong taong 2022 ni Liberato De Caro, isang Italian scientist. Siya at ang iba pa niyang kasamahan ay gumamit na isang technique na kung tawagin ay Wide Angle X-ray Scattering o WAX. Ang naging resulta sa kanilang pagsusuri ay ang shroud ay mahigit kumulang 2,000 taon na. Taluwas muli sa naging resulta sa carbon dating noong 1988. Sinabi ni Liberato na ang carbon dating ay hindi angkop upang gamitin sa tela. Marami mang nagsasabi na ang shroud ay tunay at galing sa panahon kung saan ipinako sa krus si Jesus. Kinikilala pa rin ng Vatican na isang icon o imahe ang Shroud of Turin, imbis na relic o banal na alaala. Ang ibig sabihin ay binibigyan pa rin ng Vatican ng importansya ang imahe kaysa manindigan kung ito ba ay totoo o hindi. Ikaw ba, kaibigan, ay isa sa mga naniniwala na ang Shroud of Turin ay totoo? O isa ka naman sa hindi naniniwala? Totoo man o hindi ang Shroud of Turin, hindi dapat ito maging dahilan upang mabawasan ang pag-ibig natin sa Diyos. Bagkus ito ay maging dahilan upang mas lalo pa tayong maniwala na ang Diyos ay totoo at siya lang ang mas nakakaalam sa lahat ng bagay dito sa mundo. At dito na nagtatapos ang kwentuhan natin, mga kaibigan. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento natin ngayong araw. At kung nagustuhan nyo,
baka pwede makahingi ng like dyan. Pakishare mo na rin sa iba pang mga kaibigan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot mo na ang subscribe button para lagi kang updated sa mga kwentuhan natin kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, ALMMB. Hanggang sa susunod nating kwentuhan mga kaibigan. Paalam!